Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, palagi kong naririnig ang mga hinaing ng aking mga pasyente. Dok, bakit po kaya parang mas mabilis na akong manghina? O kaya naman, dati kaya ko namang buhatin ito, ngayon parang ang bigat-bigat na. Ang paghina ng mga braso, ang pangangalay ng mga binti, at maging ang simpleng pagtayo mula sa upuan o pagbubuhat ng pinamilihin ay tila nagiging isang malaking hamon. Marami ang naniniwala na ang panghihina ng kalamnan o muscle atrophy ay isang normal na bahagi lamang ng pagtanda na nagsisimula pagkatapos ng edad na 60. Ngunit nais kong linawin sa inyo, mga minamahal kong senior, na bagamat ito'y karaniwan, hindi ito isang sentensya na kailangan nating tanggapin na lamang. Ang prosesong ito na tinatawag na sarcopenia ay nagsisimula ng tahimik at unti-unti. Kung hahayaan lang natin, maaaring mawala ang hanggang 30% ng ating lakas ng kalamnan pagsapit ng edad na 70. Higit pa sa abala, ang sarcopenia ay isang seryosong panganib na nagdudulot ng mas mataas na tsansa ng pagkabali ng buto, pagkahulog, pagkawala ng kakayahang kumilos, at posibleng permanenteng kapansanan. Pero narito ang magandang balita, mayroon kayong kapangyarihan upang labanan ito. At hindi ito nangangailangan ng mamahaling mga gamot o komplikadong ehersisyo. Ang totoo, ang isa sa pinakamabisa ninyong sandata laban sa pagkawala ng kalamnan ay matatagpuan mismo sa inyong plato. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga tamang pagkain na mayaman sa dekalidad na protina, mahahalagang amino acids, at mga sangkap na lumalaban sa pamamaga, maaari ninyong maibalik ang inyong lakas, mapanatili ang inyong kilos, at muling matagpuan ang tiwala sa inyong katawan sa anumang edad. Ang mensaheng ito ang inyong panggising at ang inyong gabay. Ibubunyag ko sa inyo ang pinakamahuhusay na pagkain para protektahan at muling buuin ang inyong mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng edad 70 o 70. Ito ay hindi mga haka-haka. Ito ay mga totoong pagkain, madaling mahanap, suportado ng agham, at partikular na idinisenyo para sa mga pangangailangan ng mga senior. Magsimula man sa inyong susunod na pagkain, ang mga sustansyang ito ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Napansin nyo man ang mga senyales ng paghina o nais ninyong pigilan ito bago pa maging huli ang lahat. Panahon na para baguhin ang kwento. Kung nasabihan kayo na ang paghina ay natural lamang, narito ako para sabihin na sa tamang nutrisyon, maaari kayong manatiling malakas, masigla at independyente sa mas marami pang taon. Ang unang hakbang ay nagsisimula sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Halina't simulan natin ang paglalakbay na ito sa isang pagkain na nagbibigay ng malakas na tulong para sa pagpapalakas ng kalamnan sa bawat kagat. Unang pagkain, hita ng manok, ang natural na tagapagbuo ng kalamnan. Kung nais ninyong palakasin ang inyong mga kalamnan pagkatapos ng edad 60, ang hita ng manok ay isang pagkain na dapat laging may puwang sa inyong plato. Bagamat ang dibdib ng manok
o chicken breast ay madalas na paborito ng mga nag-aalala sa kalusugan. Ang hita ng manok ay nag-aalok ng natatanging benepisyo. Ito ay may mas malinamnam na lasa, mas mataas sa iron, at may tamang dami ng taba na sumusuporta sa kalusugan ng mga kasukasuan at tumutulong sa pagsipsip ng sustansya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nagbibigay ito ng kumpletong protina na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili at ayusin ang mga kalamnan, lalo na't nagsisimula ng manalasa ang pagkawala ng lakas dahil sa edad. Simulan natin sa pinakamahalagang sangkap, ang dekalidad na protina. Ang isang katamtamang laking hita ng manok ay naglalaman ng humigit kumulang 20 hanggang 25 gramo ng protina, kasama ang lahat ng siyam na mahahalagang amino acids. Ito ang mga building blocks o pundasyon na kailangan ng inyong mga kalamnan upang makabawi mula sa pinsala o pisikal na gawain. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda dahil bumababa ang kakayahan ng katawan na iproseso ang protina habang tayo ay nagkakaedad. Nangangahulugan ito na upang suportahan ang paghilom ng kalamnan at pigilan ang karagdagang paghina, ang mga senior ay madalas na nangangailangan ng mas maraming protina, hindi mas kaunti. Ang nagpapatingkad sa hita ng manok ay ang perpektong balanse nito ng natural na taba at purong laman. Hindi tulad ng napakanipis na dibdib, ang hita ay may kaunting malusog na taba na nagpapalinamnam sa lasa at tumutulong sa katawan na sipsipin ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A at K na mahalaga para sa matibay na buto at kasu-kasuan. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior na nakararanas ng sakit o paninigas sa balakang o tuhod. Isa pang mahalagang bentahe ng hita ng manok ay ang nilalaman nitong iron at zinc. Ang iron ay tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan habang ito'y gumagana, na binabawasan ang pakiramdam ng panghihina at pagkapagod. Ang zinc naman ay mahalaga para sa immune function at pag-aayos ng mga tissue sa katawan. Habang tayo ay nagkakaedad at bumabagal ang paggaling, ang dalawang mineral na ito ay nagiging lalong kritikal. Ang regular na pagkain ng hita ng manok ay nagsisiguro na natatanggap ng inyong katawan ang mga sustansyang ito sa isang natural at madaling matunaw na paraan. Isipin natin ang kwento ni Aling Gloria, isang 73 anyos na residente ng Antipolo, Rizal. Napansin ni Aling Gloria ang unti-unting paghina ng kanyang mga binti tuwing siya'y naglalakad sa umaga at nahihirapan siyang balansehin ang sarili kapag bumababa sa bangketa. Matapos kumonsulta sa kanyang dietitian, sinimulan niyang isama sa kanyang lingguhang pagkain ang 2 serving ng hita ng manok na madalas ay inihaw o niluto sa oven na may mga halamang gamot at olive oil. Sa loob lamang ng 1 buwan, naramdaman niya na mas masigla siya sa buong araw, mayroon siyang mas mahabang resistensya at mas madali na siyang umakyat sa hagdan ng kanilang beranda. Akala ko dati walang kabuhay-buhay ang manok, sabi niya, na may ngiti, pero ngayon para na siyang gamot na masarap ang lasa. Huwag din nating kalimutan ang praktikal na aspeto. Ang hita ng manok ay abot kaya madaling lutuin
at maraming pwedeng paggamitan. Maari itong gawing tinola adobo, sinampalukan o i-grill. Nagbibigay ito ng isang maginhawang mapagkukunan ng nutrisyon para sa pagpapalakas ng kalamnan na hindi nangangailangan ng mamahaling sangkap o komplikadong paraan ng pagluluto. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda na may takdang budget o naghahanda ng kanilang sariling mga pagkain. Para sa pinakamahusay na benepisyo, subukang kumain ng hita ng manok 2 hanggang 3 beses sa isang linggo na isinasama sa isang balanseng plato na may masustansyang butil gulay o makukulay na halaman. Kung aprobado ng inyong doktor, iwanan ang balat para sa dagdag na lasa at kabusugan. Kung binabantayan ninyo ang saturated fat, madali naman itong alisin. Sa kabuuan, ang hita ng manok ay isang masarap masustansya at napaka-epektibong paraan upang labanan ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Dahil sa mataas na protina, mahahalagang mineral at kadalian sa paghahanda, ito ay isa sa pinakasimple ngunit pinakamabisang paraan upang mapanatiling malakas ang mga kalamnan, suportado ang mga kasu-kasuan, at may kumpiyansang katawan na kumikilos. Ikalawang pagkain, lentils, lentehas, ang makapangyarihang halaman na nagpapalakas ng kalamnan. Kung naghahanap kayo ng isang pagkaing walang karne na nagbibigay pa rin ng pambihirang nutrisyon para sa pagpapalakas ng kalamnan, lalo na kung kayo ay higit sa 60, ang lentils o lentehas ay isa sa pinakamahusay na pagpipilian. Ang maliliit ngunit makapangyarihang butil na ito ay puno ng mga mahahalagang sustansya na kailangan ng mga nakatatanda upang mapanatili ang lakas labanan ang pagkapagod at maibalik ang nawalang kalamnan. At dahil ito ay mula sa halaman, ang lentils ay may dagdag na benepisyo para sa kalusugan ng puso, pagkontrol sa asukal sa dugo, at panunaw, na ginagawa itong perpekto para sa mga senior na sabay-sabay na pinangangalagaan ang iba't ibang aspeto ng kanilang kalusugan. Unahin natin ang pangunahing bentahe, ang protina. Ang lentils ay isa sa pinakamabisang pinagmumulan ng protinang behetaryano na may humigit kumulang 1 gramo ng plant-based na protina sa isang tasa lamang ng lutong lentils. Bagamat ang mga protina mula sa hayop ang madalas na nakakakuha ng papuri para sa pagbuo ng kalamnan, ang lentils ay nag-aalok ng isang mahusay na alternatibo na madaling tunawin at banayad sa tiyan, mga kritikal na elemento para sa maraming nakatatanda na may sensitibong sistema ng panunaw. Sinusuportahan ng protina ng lentils ang pagbuo ng bagong muscle protein, lalo na kapag isinasabay sa mga ehersisyo tulad ng pagbubuhat o regular na aktibidad tulad ng paglalakad. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng pagdaragdag ng lentils sa mga pagkain 2 o 3 beses sa isang linggo ay maaaring makabuluhang mapabuti ang lakas ng binti at enerhiya para sa mga senior na hindi madalas kumain ng karne. Ngunit ang lentils ay higit pa sa protina. Mayaman din ito sa iron, isang mineral na mahalaga sa pagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Kung kulang kayo sa iron, madali kayong manghina, mapagod o hingalin kahit sa kaunting pagkilos dahil hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang inyong mga selula. Ang non-heme iron mula sa lentils
ay mas madaling masipsip ng katawan kapag isinasabay sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers, kamatis o isang piga ng kalamansi. Ang kombinasyong ito ay makakatulong sa mga senior na may mababang iron o borderline anemia na natural na maibalik ang kanilang lakas at sigla nang hindi kailangan ng mga suplemento ng iron na maaaring magdulot ng paninigas ng dumi. Ang mataas na fiber o hibla sa lentils ay sumusuporta sa malusog na bituka at matatag na antas ng asukal sa dugo. Maaaring magulat kayo kung gaano kahalaga ito para sa kalamnan. Kapag balanse ang inyong bituka, mas mahusay na nasisipsip ng inyong katawan ang mahahalagang nutrisyon tulad ng calcium at magnesium na parehong kailangan para sa matibay na buto at tamang pag-urong ng mga kalamnan, muscle contraction. Ang lentils ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng tamang timbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na nagpapabawas ng bigat na pasan ng mga kasukasuan at nagpapabuti ng kakayahang kumilos. Isaalang-daman saalang-alang natin ang karanasan ni Mang Jose, isang 75 anyos mula sa Baguio City. Si Mang Jose ay nakakaranas ng paminsan-minsang pagkahilo at pagkapagod ng kalamnan tuwing siya ay nag-aalaga ng kanyang hardin. Iminungkahi ng isang dietitian na isama niya ang lentils sa kanyang tanghalian. Sinimulan niyang gumawa ng mga sopas na may lentils at ginisang lentehas na may gulay at kaunting olive oil. Pagkatapos ng isang buwan, napansin ni Mang Jose ang mas mataas na enerhiya sa hapon, nabawasan ang pananakit ng katawan pagkatapos maglakad at mas mahusay na konsentrasyon. Sabi niya, para bang mas maganda na ang gasolina ng katawan ko. Bukod sa kanilang nutrisyon, ang lentils ay mura matagal masira sa imbakan at madaling ihanda na ginagawa. Itong abot kaya para sa mga senior o sino mang gusto ng simpleng pagluluto. Hindi tulad ng ibang tuyong buto, hindi kailangan ibabad ang lentils at naluluto ito sa loob lamang ng 30 minuto. Subukang pag-iba-ibahin ang inyong lentils, brown, green, red o black, sa mga sopas, bilang sahog sa kanin o kahit bilang pamalit sa karne sa mga taco o casseroles. Para sa pinakamahusay na suporta sa kalamnan, ipares ito sa isang gilid ng spinach o isang piga ng lemon juice upang mapahusay ang pagsipsip ng iron at balansehin ang lasa. Sa madaling salita, ang lentils ay isang plant-based na superfood na sumusuporta sa sigla, lakas ng kalamnan at pagbawi pagkatapos ng edad 60. Nag-aalok ito ng protina, iron at fiber sa isang maliit na pakete na nagpapabuti sa inyong kakayahang kumilos, nagpapanatili ng inyong kalayaan at nagpaparamdam sa inyo na mas matatag sa mga pang-araw-araw na gawain. Ikatlong pagkain. Greek yogurt. Ang malapot na kaagapay sa pagbuo ng kalamnan, yung Greek yogurt, ay isa sa pinakasimple at pinakamabisang pagkain na maaari ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na rutina upang labanan ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad. Ang masagana at malapot na produktong gatas na ito ay higit pa sa isang mabilis na merienda. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na nagbibigay ng protina, calcium at probiotics na kailangan ng inyong mga kalamnan at buto upang manatiling matatag, lalo na kapag sinisimulan na silang pahinain ng pagtanda. Simulan nating pag-usapan kung ano ang nagpapabukod tangi sa Greek yogurt
ang superior na protina. Dahil ito ay sinasala upang alisin ang labis na whey, ang likidong bahagi ng gatas, ang Greek yogurt ay may mas makapal na texture at mas mataas na konsentrasyon ng protina, humigit kumulang hanggang 20 gramo bawat tasa kumpara sa regular na yogurt. Ginagawa nitong isa sa pinakamabisa at maginhawang mapagkukunan ng kumpletong protina para sa mga nakatatanda na maaaring nahihirapan ngumuya o kumain ng malalaking pagkain. Ang sapat na pagkonsumo ng protina sa buong araw ay mahalaga upang suportahan ang muscle protein synthesis, ang proseso kung saan muling binubuo at pinalalaki ng inyong katawan ang kalamnan pagkatapos ng ehersisyo o pinsala. Ang Greek yogurt ay naglalaman din ng isang partikular na amino acid na tinatawag na leucine na napakahalaga sa pag-activate ng mekanismo ng katawan para sa pagbuo ng kalamnan. Pagkatapos ng edad 60, nagkakaroon ng isang kondisyon na tinatawag na anabolic resistance na nangangahulugang ang inyong katawan ay hindi na gaanong tumutugon sa pagkonsumo ng protina. Ibig sabihin, kailangan ninyong kumonsumo ng mas maraming protina mula sa mas mataas na kalidad na mapagkukunan tulad ng Greek yogurt upang magkaroon ng parehong epekto sa proteksyon ng kalamnan. Bukod sa pagiging mayaman sa protina, ang Greek yogurt ay isang mahusay na pinagmumulan ng calcium na nagpapanatili sa kalusugan ng mga buto at nagpoprotekta laban sa mga bali, lalo na sa mga binti at balakang. Habang humihina ang mga buto dahil sa edad, ang mga nakapaligid na kalamnan ay madalas na kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang makabawi, na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog at nagdudulot ng pagkapagod at kawalan ng balanse. Subalit, kapag ang mga buto ay suportado ng isang malusog na diyeta, ang mga kalamnan ay hindi kailangang magdala ng gaanong bigat, na ginagawang mas ligtas at mas epektibo ang paggalaw. Tingnan natin ang kaso ni Tita Linda, 71 taong gulang, mula sa Cebu City. Nagsimulang mapansin ni Tita Linda na humina ang lakas ng kanyang pagkuyom, grip strength, at naging alanganin ang kanyang mga binti tuwing siya'y naglalakad ng malayo. Upang tulungan siyang maibalik ang kanyang lakas, inirekomenda ng kanyang physical therapist na kumain siya ng isang tasa ng Greek yogurt tuwing almusal. Pagkatapos lamang ng ilang linggo, naramdaman ni Tita Linda na mas matatag siya sa kanyang mga paa, hindi na gaanong masakit ang katawan pagkatapos mag-inat, at mas masigla habang ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Nilalagyan niya ang sa kanya ng blueberries at chia seeds. Sabi niya, simple lang pero epektibo. Ang sa mapainig, ang isa pang benepisyo ng Greek yogurt ay ang mga probiotics o mabubuting bakterya na sumusuporta sa kalusugan ng bituka. Kapag maayos ang inyong sistema ng panunaw, mas epektibong nasisipsip ng inyong katawan ang mahahalagang sustansya tulad ng calcium, magnesium, at vitamin D, mga sustansyang sumusuporta sa malusog na buto at kalamnan. Para sa mga senior na maaaring umiinom ng mga gamot na nakakaapekto sa kanilang gut microbiota, ang probiotics mula sa yogurt ay makakatulong
na maibalik ang balanse at mapabuti ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang Greek yogurt ay napakadaling gamitin. Maaari itong maging base para sa mga sausawan, ihalo sa mga smoothies, kainin ng mag-isa, o kahit gamitin bilang pamalit sa sour cream sa mga maaalat na putahe. Para sa mga taong lactose intolerant, maraming brand ngayon ang nag-aalok ng mga plant-based o lactose-free na alternatibo na mataas pa rin sa protina. Para sa pinakamainam na benepisyo, subukang kumain ng isang serving ng Greek yogurt araw-araw. Mas mabuti bilang bahagi ng isang pagkain na may kasamang buong butil prutas o mani upang mapataas ang inyong nutrisyon. Gumamit ng plain unsweetened na opsyon upang maiwasan ang mga idinagdag na asukal at mapanatiling matatag ang antas ng asukal sa inyong dugo. Sa konklusyon, ang Greek yogurt ay isang madali, abot kaya at epektibong pagkain para sa mga nakatatanda upang mapanatili ang kanilang kalamnan, palakasin ang mga buto at mapabuti ang kanilang panunaw. Ito ay isang simpleng paraan upang isama ang lakas, balanse at kalayaan sa inyong pang-araw-araw na rutina na magbibigay ng malaking pakinabang sa katagalan. Ika-4 na pagkain. Kamote sweet potatoes, ang natural na gasolina na nagpapaginhawa sa pamamaga. Kung naniniwala kayo na ang carbohydrates ay masama para sa malusog na pagtanda, mag-isip kayong muli, lalo na pagdating sa kamote o sweet potatoes. Ang makulay na halamang ugat na ito ay isa sa pinakabalanse na mapagkukunan ng enerhiya na mabagal masunog mga sangkap na lumalaban sa pamamaga at mga mineral na tumutulong sa muling pagbuo ng mga kalamnan. Para sa isang senior na nagsisikap na mapanatili ang kanilang lakas at maiwasan ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60 o 70, ang kamote ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng kanilang plano sa pagkain. Una, talakayin natin kung ano ang nagpapabukod tangi sa kamote kumpara sa ibang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. Naglalaman ito ng maraming complex carbohydrates na dahan-dahang tinutunaw at nagbibigay sa inyong katawan ng isang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda na kailangang mapanatili ang kanilang lakas para sa pang-araw-araw na gawain, paglalakad o ehersisyo. Hindi tulad ng mga simpleng asukal o refined carbohydrates na nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo. Ang kamote ay nagtataguyod ng matatag na enerhiya na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng gatong na kailangan nila upang gumana at makabawi ng mahusay. Bukod pa rito, mayaman ito sa potassium, isang mineral na mahalaga sa paggana ng nerbiyos at pag-urong ng kalamnan. Ang kakulangan sa potassium ay karaniwan sa mga nakatatanda, lalo na sa mga gumagamit ng diuretics para sa mataas na presyon ng dugo o kumakain ng dieta na mababa sa prutas at gulay. Ang hindi sapat na potassium ay maaaring magresulta sa mga pulikat, muscle cramps, panghihina at mabagal na pagbawi mula sa pisikal na aktibidad. Ang isang katamtamang laking kamote ay naglalaman ng higit sa 500 mg ng potassium na tumutulong sa inyong katawan na maibalik ang balanse ng electrolyte at pinoprotektahan laban sa pagkapagod o masakit na pulikat. Ang kamote ay isa ring mahusay na pinagmumulan ng beta-carotene, isang kemikal mula sa halaman na ginagamit ng katawan
upang gumawa ng vitamin A. Ang makapangyarihang antioxidant na ito ay tumutulong sa paglaban sa talamak na pamamaga, isa sa mga tahimik na sanhi ng sakit sa kasukasuan, pagkasira ng kalamnan, at pagbaba ng kakayahang kumilos sa mga matatanda. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress, tinutulungan ng kamote ang inyong mga kalamnan na mas mabilis makabawi at labanan ang proseso ng pagtanda. Halimbawa, si Nanay Rita, isang 74 anyos na residente ng Batangas. Matapos ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad, napansin niya na ang kanyang mga binti ay sumasakit at naninigas. Hindi nagtagal, ang kamote ay naging isang pangunahing pagkain sa kanyang hapag matapos siyang payuhan ng kanyang doktor na kumain ng mas maraming gulay na lumalaban sa pamamaga. Sa loob ng 1 buwan, mula nang simulan niyang maglaga o mag-ihaw, ito 2 beses sa 1 linggo, iniulat ni Nanay Rita ang nabawasang sakit sa kasukasuan, mas pare-parehong enerhiya at mas mabilis na paggaling mula sa ehersisyo. Natatawan niyang sinabi, "Ito ang unang pagkain na inaabangan ko ngayon." Ang paborito niyang gawin ay ang simpleng nilagang kamote o minsan kamote Q. Dagdag pa rito, sinusuportahan ng kamote ang kalusugan ng buto na mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Ang kombinasyon nito ng manganese, magnesium at vitamin C ay tumutulong na mapanatiling matibay at malusog ang mga buto, na mahalaga para sa mga nakatatanda na mas malamang na mabali ang buto. Ang pagsuporta sa mga buto ay nagpapahintulot sa mga nakapaligid na kalamnan na gumana ng mas mahusay at may mas kaunting stress. Pagdating sa pagluluto, ang kamote ay napakadaling ihanda. Bagay ito sa mga protina tulad ng isda, manok o lentils, at maaaring ilaga, steam, durugin o iihaw. Subukan ang isang itlog na may hiniwang kamote para sa almusal o ihain ito kasama ng isang berdeng salad. Para sa pinakamahusay na resulta, subukang kumain ng kamote 2 o 3 beses sa 1 linggo. Upang mapabuti ang pagsipsip ng mga fat-soluble nutrients, ihanda ito kasama ng isang malusog na taba tulad ng abukado o olive oil, at piliin ang orange o purple na uri para sa pinakamaraming suporta ng antioxidant. Ang kamote ay higit pa sa isang comfort food. Ito ay isang matalino at kalkuladong desisyon para sa paglaki ng kalamnan, pag-iwas sa pulikat, at pag-aalaga sa katawan pagkatapos ng 60. Ito ay isang mahalagang bahagi ng anumang dieta na nagpoprotekta sa kalamnan ng senior dahil sa mayamang profile ng nutrition nito na sumusuporta sa tibay pagbawi at pangmatagalang paggalaw. Ika-5 pagkain, spinach. Ang luntiang super dahon na nagbabalik ng enerhiya at nag-iingat sa kalamnan, bagamat maaaring hindi ito ang pinakakapanapanabik na pagkain sa inyong plato. Ang spinach ay isang tunay na superfood pagdating sa pagpapanatili ng lakas at masa ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Sa iilang kagat lamang, ang spinach na sagana sa mga bitamina, mineral at antioxidants ay sumusuporta sa daloy ng dugo, pag-urong ng kalamnan, pagbabagong buhay ng tissue at paggaling. Ang pagsasama ng spinach sa inyong mga pagkain ay maaaring maging isang makapangyarihan at ganap na natural na lunas para sa mga nakatatandang nakakaramdam ng paninigas, pagkapagod o unti-unting pagbaba
ng kanilang pisikal na pagganap. Simulan natin sa magnesium, isa sa mga pinakakahangahangang kontribusyon ng spinach. Ang mahalagang mineral na ito ay direktang nakakaapekto sa produksyon ng enerhiya, paghahatid ng signal ng nerbiyos, at paggana ng kalamnan. Kapag mababa ang antas ng magnesium, isang karaniwang problema sa mga nakatatanda ang mga kalamnan ay mas madaling kapitan ng pulikat, panginginig, at panghihina. Ang pagkain ng isang tasa ng lutong spinach ay maaaring matugunan ang humigit kumulang 40% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium, na nagtataguyod ng mas mahusay na koordinasyon, mas mabilis na paggaling, at mas madaling paggalaw. Ang iron na mahalaga sa paghahatid ng oxygen sa mga kalamnan na higit na nangangailangan nito sa pamamagitan ng daluyan ng dugo ay sagana rin sa spinach. Ang mga senior na hindi nakakakuha ng sapat na iron ay maaaring makaramdam ng katamlayan, hirap sa paghinga, kapag gumagalaw o napapagod na mga binti. Ang non-heme iron mula sa spinach ay pinakamahusay na nasisipsip kapag isinasama sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng mga dalandan kamatis o isang piga ng kalamansi. Ang spinach ay isang kapaki-pakinabang na pandagdag upang matulungan ang mga senior na nasa panganib ng mababang hemoglobin o anemia na maibalik ang kanilang enerhiya at tibay. Ang isa pang bentahe para sa mga kalamnan ay ang kasaganaan ng spinach sa nitrates, mga organikong compound na nagpapabuti sa pagkalastiko ng daluyan ng dugo at sirkulasyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng supply ng oxygen at mga sustansya sa mga gumaganang kalamnan, pinapabuti ng nitrates ang tibay at binabawasan ang pananakit pagkatapos ng ehersisyo. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng spinach ay maaaring makatulong sa mga nakatatanda na maglakad ng mas malayo, mag-ehersisyo ng mas matagal, at mas mabilis na makabawi mula sa pisikal na aktibidad. Isaalang-alang natin ang kwento ni Lolo Marvin, 70 taong gulang mula sa Tagaytay City. Nakakaranas si Lolo Marvin ng paulit-ulit na pulikat sa binti sa gabi at kakulangan ng enerhiya tuwing siya ay naglalakad. Ang kanyang anak na babae, isang retiradong nurse, ay nagrekomenda na magsimula siyang kumain ng spinach salad na may mga nuwes, katas ng kalamansi at olive oil tuwing ikalawang araw. Pagkatapos ng 3 linggo, iniulat ni Lolo Marvin ang mas mahusay na balanse sa hindi pantay na lupa, mas kaunting paninigas ng kanyang mga binti, at mas maraming enerhiya sa buong araw. Sinabi niya, salad lang pala, pero ang laki ng pinagbago. Bilang karagdagan sa pagsuporta sa mga kalamnan, ang vitamin K na matatagpuan sa spinach ay tumutulong sa pagpapanatili ng suportang istruktural habang ang mga kalamnan ay umuurong at sumusuporta sa bigat sa pamamagitan ng pagtataguyod ng density ng buto at kalusugan ng kasukasuan. Naglalaman din ito ng vitamin A folate at makapangyarihang antioxidants tulad ng lutein na nagpoprotekta sa tissue ng kalamnan mula sa pamamaga at pinsala sa oxidative na dulot ng pagtanda. Napakadaling isama ang spinach sa inyong pamumuhay. Tangkilikin ito ng sariwa sa mga salad
ipuri sa mga smoothie, igisa sa bawang bilang side dish o isama sa mga omelette sopas tulad ng sinigang o mga nilaga. Bago ihain, magdagdag ng isang dakok ng baby spinach sa isang bowl ng kanin o lutong pasta. Ito ay lanta sa loob lamang ng ilang segundo at nagdaragdag ng lasa at nutrisyon. Layunin na magkaroon ng 3 hanggang 4 na serving ng madahong gulay bawat linggo para sa pinakamainam na benepisyo at paghaluin ang inyong spinach sa iba pang mga gulay tulad ng kangkong o talbos ng kamote upang madagdagan ang iba't ibang sustansya na inyong nakukuha. Para sa mga nahihirapang ngumuya o tumunaw ng mga gulay, ang bahagyang pagpapakulo o paggisa ay maaaring gawing mas madaling kainin ang mga ito nang hindi nawawala ang kanilang masustansyang nilalaman. Sa konklusyon, ang spinach ay isa sa pinakamabisa at madaling makuha na gulay para sa pagpapanatili ng masa ng kalamnan, pagpapataas ng daloy ng dugo, at pagpapabuti ng sigla pagkatapos ng edad na 60. Ito ay isang madaling natural na paraan upang mapanatiling gumagalaw ang inyong mga binti, tumutugon ang inyong mga kalamnan, at tumataas ang inyong kumpiyansa sa bawat hakbang. Ika-6 na pagkain, cottage cheese, isang protina na nagpapagaling ng iyong kalamnan habang ikaw ay natutulog. Ang kinakain ninyo bago matulog ay maaaring magkaroon ng kasing laking epekto sa pagpigil sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng 60 tulad ng kinakain ninyo sa maghapon. Dito pumapasok ang cottage cheese. Bagamat hindi ito karaniwan sa hapagkainan ng mga Pilipino, ito ay isang simple at nakakabusog na pagkain na sumusuporta sa paglaki ng kalamnan, tumutulong sa paggaling, at pinipigilan ang pagkasira nito sa magdamag. Ang pagsasama ng cottage cheese sa inyong gabi-gabing rutina ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto para sa mga senior na nais manatiling malakas at independyente. Ano nga ba ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng cottage cheese? Ang susi ay nasa nilalaman nitong protina, partikular na ang casein, isang protina na mabagal matunaw at unti-unting naglalabas ng mga amino acids sa loob ng ilang oras. Ang casein ay mas mabagal masipsip kaysa sa whey mula sa gatas o mga protinang nakabatay sa halaman na ginagawa itong perpekto para sa muling pagtatayo ng kalamnan sa magdamag habang ang katawan ay nagpapahinga at nasa recovery mode. Ang bawat kalahating tasa ng low-fat cottage cheese ay naglalaman ng humigit kumulang 4 na gramo ng dekalidad na protina kasama ang lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na kailangan upang mapanatili ang purong kalamnan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na ang mga katawan ay nawawalan ng kakayahang mag-ayos at lumikha ng kalamnan kapag hindi sila nakakakuha ng sapat na protina sa kanilang dieta. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahan ng cottage cheese na pabagalin ang pagkasira ng kalamnan habang natutulog ay sumusuporta sa pinabuting lakas sigla at pisikal na paggana. Ngunit hindi lamang protina ang benepisyo. Ang cottage cheese ay mayaman din sa calcium at phosphorus, 2 sustansya na sumusuporta sa malusog na buto at pag-urong ng kalamnan. Ang matibay na buto at nababaluktot na mga kasukasuan ang pundasyon ng matatag
at may kumpiyansang paggalaw, maging ito man ay pagbangon sa kama, pag-akyat sa hagdan, o paglalakad sa hindi pantay na lupa. Ang mga pagkaing gatas tulad ng cottage cheese ay maaaring makatulong sa mga senior na hindi sinasadyang kulang sa calcium, napunan ang kakulangan ng hindi nangangailangan ng mga suplemento. Isang karagdagang hindi gaanong kilalang benepisyo ay ang tryptophan, isang amino acid na natural na matatagpuan sa mga produktong gatas. Ang tryptophan ay bahagi ng produksyon ng melatonin at serotonin na tumutulong sa pagre-relax at mas mahusay na kalidad ng tulog. Ginagawa nitong ang cottage cheese ay isang banayad pampatulog na pagpipilian para sa mga senior na nahihirapan matulog o may mga nagugulong siklo ng pagtulog, bukod pa sa pagiging isang merienda na sumusuporta sa kalamnan. Para sa isang halimbawa, isaalang-alang natin si Tatay Franklin, 70 taong gulang, mula sa Davao City. Sa kabila ng pagkain ng 3 beses sa isang araw, si Tatay Franklin ay unti-unting nawawalan ng kalamnan at nahihirapang ibalik ang lakas pagkatapos ng isang maliit na pinsala sa balakang. Mga kalahating oras bago matulog, pinayuhan siya ng isang physical therapist na subukang kumain ng kalahating tasa ng cottage cheese. 2 linggo pagkatapos napansin ni Tatay Franklin na gumigising siya na may mas maraming enerhiya, mas mahusay na balanse sa umaga at mas kaunting paninigas ng katawan. Nagkomento siya, "Hindi ko akalain na ang isang merienda ay ganito kalaki ang maitutulong." Bukod pa rito, ang cottage cheese ay madaling kainin at maraming pwedeng paggamitan. Maaari itong kainin ng mag-isa na may mga prutas tulad ng milokoton o berries o kahit na hinaluan ng kanela at ilang tinadtad na almendras para sa lasa at tekstura. Karamihan sa mga supermarket ay may mga bersyon na mababa sa sodium para sa mga nagbabantay sa kanilang paggamit ng sodium. Bukod dito, ang mga pagpipilian na walang lactose ay mas malawak na magagamit ngayon kaysa dati para sa mga senior na hindi tinatanggap ang lactose. Subukang kumain ng kalahati hanggang 3 kapat 3/4 na tasa ng cottage cheese bilang isang panggabing merienda 2 o 3 beses sa isang linggo para sa pinakamahusay na benepisyo, lalo na sa mga araw na naging aktibo kayo sa pisikal o nangangailangan ng karagdagang tulong sa pagbawi. Ito ay isang madaling paraan upang punuin ng gasolina ang inyong mga kalamnan habang kayo ay natutulog, na inihahanda sila para sa mas mataas na lakas at kadaliang kumilos sa susunod na araw. Sa kabuuan, ang cottage cheese ay isang powerhouse na nagpo-promote ng tulog at nagpapanatili ng kalamnan na banayad, na nagpapakain sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Puno ng calcium, mga mineral na nagpo-promote ng paggaling at protina ng kasin na mabagal matunaw. Isa ito sa mga pinakamahusay na lihim para sa malusog na pagtanda at pag-iwas sa pagkawala ng kalamnan gabi-gabi, kagat-kagat. Konklusyon, isang simpleng plano para sa panghabang buhay na lakas. Ang pagkawala at pag-aayos ng kalamnan ay hindi isang bagay na biglaang nangyayari pagdating ng edad na 60. Sa bawat sinasadyang kagat, bawat balanseng pagkain, at bawat matalinong pagpili ng pagkain, binibigyan ninyo
ang inyong katawan ng mga kasangkapan upang maging matatag at may sariling kakayahan hanggang sa inyong katandaan. Ito ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan, sa mga nakakabaliw na rutina o sa mga komplikadong dieta. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga pagkaing nakakatugon sa kung nasaan kayo ngayon at paggalang sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan sa sandaling iyon. Gaya ng nakita natin, ang pagpapanatili ng lakas at kalamnan ay nagsisimula sa kusina. Ang hita ng manok ay naglalaman ng iron at kumpletong protina na tumutulong sa pag-aayos ng tissue. Ang lentils ay nagbibigay ng lakas na mula sa halaman at hibla na banayad sa tiyan. Ang Greek yogurt ay sumusuporta sa kalusugan ng buto at nagbibigay ng mabilis at kumpletong protina para sa pagbawi ng kalamnan. Ang kamote ay nagbibigay ng potassium para sa pagkukumpuni ng kalamnan at mga kemikal na lumalaban sa pamamaga, habang ang cottage cheese ay nagpapabagal sa pagkasira ng kalamnan at nagtataguyod ng pagbabagong buhay sa gabi habang kayo ay natutulog. Ang spinach ay tumutulong sa sirkulasyon at paghahatid ng oxygen. Ang mga pagkaing ito ay kamangha-mangha sa kanilang sarili, ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang plano, isang pangmatagalang gawi na maaaring magbago ng inyong kalooban, inyong paggalaw, at inyong proseso ng pagtanda. Dahil ang pagpapanatili ng kalamnan pagkatapos ng 62 ay hindi tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ang kalayaan na umakyat sa hagdanan nang walang takot magdala ng mga pinamilihin ng walang stress at ang mabuhay, maglakad, yumuko at mag-inat nang hindi umaasa sa iba. Ito ang kapangyarihang manatiling konektado sa buhay, sa inyong mga apo, sa inyong mga libangan, at sa inyong komunidad. Hindi kailangang gumawa ng malalaking pagbabago ng sabay-sabay. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasama ng isa o dalawang pagkain lamang na ito sa inyong lingguhang menu. Magsimula ng simple isang sopas na may lentils para sa hapunan, isang tasa ng Greek yogurt para sa merienda, o mga itlog na may kasamang spinach para sa almusal. Sa takdang panahon, tutugon ang inyong katawan. Ang inyong mga pang-araw-araw na kilos ay magiging mas may kumpiyansa, balanse at puno ng sigla. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para muling buuin kung ano ang kinuha ng panahon. Kapag kumakain kayo ng tama, hindi lamang kayo nagpapanatili, kayo ay nagpapalakas. Kayo ay nagpapabuti. Kayo ay umuunlad. Ang bawat malusog na pagkain ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili, isang pamumuhunan sa inyong kalayaan bukas. Huwag ninyong hayaang tukuyin ng numero ng inyong edad ang inyong kakayahan. Kayo ang may hawak ng kapangyarihan na alagaan ang inyong katawan, at nagsisimula ito sa inyong plato. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payo tungkol sa malusog na pagtanda at suporta sa kalamnan. At higit sa lahat, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat ng mahal ninyo sa buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Nais kong malaman ang inyong mga iniisip
o kung meron kayong mga kwento na nais ibahagi. Narito kami upang suportahan kayo isang plato sa bawat pagkakataon.